Ayan. Dito daw yung may masarap na paresan eh. Pero dito may masarap na kapihan. Ito yung Saint Peter Common ano, Saint Peter Quezon Hub. So dito, ayan, dito paresan, doon kapihan na. Saan mag-U-turn? Ayun, so sa mga nasisiraan po dyan sa ano no, sa kaparesan na yan. Asa na ba yung ambulansya? Ayun pala. Sabi natin kasi para pagbigyan natin sa ano din. Hindi tayo maka-istorbo. Marami nagagayat, istorbo daw yung mga naka-e-bike. So yun, kalimutan ko yung pangalan nung nagpapa-shoutout. So pasensya na po. Dahil ang dami nyo po, hindi ko po talaga maisa-isa. Kailangan ko pang gumawa ng listahan. Ayun. So papunta po tayo sa may Araneta. Mag-U-turn lang po tayo dito. So ito, dito ang U-turn. Wow! Para papunta po dun sa Araneta Avenue. So tamang posisyon lang po tayo. Dahil pag doon pa lang tayo, dapat yan actually 100 meters. Naka-signal light ka na. Unti-unti ka na pumupunta sa kaliwa, no? Kaya lang dahil dito sa atin ang gulo, may mga ano pa dyan eh, overtake pa dyan ng pa-U-turn yung mga ano, mga jeep. Ganun ginagawa ng iba. So ayan, kaya nawawala yun sa tamang linya eh. So ayan, itong umangat ng ano natin, kailangan iangat ko yung ating helmet para makita yung ano, yung magandang view. Yes! So ayan, tayo natin signal light, naka-signal light pa para tayo. Yan, takbong 40, ano lang tayo, takbong 40. Ayan, makikita nyo ulit yung ano, kapihan, no? Traffic ah. So dito tayo sa motorcycle lane dahil mukha naman po tayong motor. Ayan, dito tayo. Oh my. Ayun, so sa mga naka-e-bike po, marami pong madadamay. Kailangan lang po muna nating sumunod, no? Pag sinabi pong bawal dito, bawal dito. So sa April 15 po, ayan na po, mag-start na po ang pagbabawal. So parang ano lang po yan, pasensyahan po talaga. Sunod lang muna tayo kasi inaalam pa po nila yung mga classification ng bawat ano eh, e-bike. Kasi kung ako po tatanungin, papasok naman po to sa standard ng takbo eh. Yes! O-overtake nga po tayo sa mga motor eh. Pero yun nga po, hindi naman po kasi lahat kayang umovertake sa motor, no? So hindi nila ma-identify basta-basta yun. Mukhang cut ko muna to. Pagdating natin doon saka ko ano, dahil sayang po yung ano, memory, no? Ayan, so nakatawid na tayo ng ano, ng Araneta. Dito na tayo sa Araneta. So ito yung pa-side ng papuntang Bonifacio. Ayan, sabay natin mga motor. Bagal pa nga si kuya eh, oh. Ayun, oh. May butas. Na oras na, time check. Oh my God. So unahan na natin ito. Bagal eh.
Huli natin yung nakakulay pink na sapatos. 53, 54. 54. Yan po yun. Ika guys, gusto nyo bang sumilip tayo sa GX-an? Tingnan natin kung bukas. Tanong na rin tayo kay Boss Albert kung ano yung kanilang hatol dyan. Signal. Kaya yung kalimot. Ayan o. Ayan o. So ito, GX-an. Ito po yung ko first choice ko. Kaya lang di ko po kaya kasi yung presyo niya nun. Siyempre dahil nag-aalangan po tayo dahil e-bike, kulang pa yung nun eh. So hindi pa lang nakaalaman natin sa e-bike. So ito, pupunta natin. So guys, ito yung parang Vespa din na style. 3,000. Tapos ang battery lithium salt, 72 volts, 40 amperes. So syempre pwede rin itaas yan. Ganda. So ganda. Wow. Meron din pocket sa dibdib. Ang laki ng compartment. Ganda. Tapos lithium ang nakalagay, so hanggang yan. Ang ganda ng compartment. Ayan, 72 volts. Yes! Ayan. May park din siya. Ayan. May high-low. Ito yung high-low niya. Busina, left and right. Ayan. $78,000. Ito naman yung parang Honda Click. So ito mapagkakaman ng e-motorcycle na talaga siya. So ayun, meron silang sales reporting and registration process. And dito nga sila nag-aasikaso ng ng LTO. Pero sabi sa LTO wala pang rehistro. So yung dealer na mismo yung nagpaparehistro pero wala pa rin silang final na verdict. So yun. Ayun. Ito natin. Then syempre yung kilalang GX na Raptor 2.0 saka 3.0. Ayan. Ito talaga yung gusto ko eh. Kaya lang hindi ko kinaya yung Ayan. Pero ito maganda. Ang laki ng compartment. Hindi lang po na guys. Dito tayo kay Boss Albert. Ayan. Ayan, dayuin niyo po siya sa GX-an. Ayan. So yun guys, galing tayo kay GX-an. Sila daw po sumusubok talaga iparehistro. Kaya lang po si LTO yung wala pang basbas kung saan silang Bali, ang nangyayari po pala, si LTO, sila po ang magdi-dictate or ang verdict, no? Sila po magsasabi kung saan papasok na category. Ang problema po, iba-iba po yung lumalabas sa speedometer. So, hindi nagiging accurate. Kahit yung sa kanila, kung sa GPS may delay din po kasi yun eh. Kahit sa GoPro nga po may delay eh. So ayun lang guys, talagang nagtapay lang tayo paano i-handle ng ng ating gobyerno. Okay, so abangan.